Magalo daw ang balat sa Tinalupan. Yung pala, kaya a-attend, cancel yung Quadcom hearing. Para lang makapagyabang at sabihin, hindi takot si Digong. Sabi ng mga congressmen, 5 times in-invite si Digong. Hindi siya pumunta. Kung kailan niya kinancel namin. Tapos, mag-a-announce sa social media yung kanyang abogado na a-attend siya. Sabi po ni Congressman Barbers, unang-una niya, wala man siyang confirmation. Dapat niya, ang notice, it should be written. Hindi pwedeng yung announcement lang. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Si Atty. Panelo, yung dating spokesperson ni Digong, nagpakalat po ng cheap propaganda. Si Digong daw, a-attend ng quad hearing bukas Wednesday. Kaya pala mga kababayan nagsabi si Panelo na a-attend. Kasi una nang kinancel ng Quadcom. Kung kailan kinancel yun. Loko talaga itong kababayan ko. Taga-Naga itong mga kababayan. Bicolano itong si Panelo. May pagkabudol ma. 5 beses na in-invite si Digong. Ayaw man mag-attend kasi nag-attend na daw siya sa Senado, sa hearing sa Senado. Saka hindi siya naniniwala, bias daw yung Congress, yung Quadcom. Kung kailan kinancel mga kababayan ng Quadcom kasi may mga witnesses na hindi pa nakapag-execute ng affidavit kasi gusto ng mga members ng Quadcom sigurado yung testimony. Biglang lumabas po nag-Facebook live si Panelo. Nagyabang, sabi ni Panelo, a-attend, pupunta dyan. Siguraduhin niya ninyo na hindi ninyo babastusin yung dating Pangulo. Kasi pag ginawaan niya ninyo, talagang magalo ang balat sa Tinalupan. Kaya palang lakas ng loob, mga kababayan ni Panelo na mag-announce. May nag-text siguro sa kanya, cancelan niya yung cancel yung Quadcom hearing. Kung kailan kinancel, saka mag-announce. Pagkatapos, bakit kayo nag-announce sa social media? Bakit hindi kayo magpadala ng written communication confirming the attendance ng Pangulo? Di ba dapat ganon? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwentong pang-uuto. Cheap propaganda ni Panelo po. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales.
Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating kwento, yung pang-uto po ni Panelo. Ang akala niya, yung mga mamamayang Pilipino, mga bobo, maniniwala sa kanyang ablada, sa kanyang kwento po. Napakalinaw po na gusto lang nilang manloko kasi hinamon sila mga kababayan ng dalawang congressmen, si Ortega at saka si Conggon. Sabi ni Ortega at Conggon, magpakalalaki ka niya, be man enough to face the Quadcom. Huwag niya yung mga pagyayabang na gusto mong manipa. Wala man anyang virtual kick. Pumunta ka niya sa Congress at magpapasipa kami. O ngayon, kinancel ng Congress. Nagpa-press con nga, mamaya iparinig ko po sa inyo yung press con. Kasi marami pa silang inaayos. Natunugan siguro ni Panelo. Baka may nag-text sa kanya na kinancelan niya ng Quadcom. Palabasin mo anya na naduwag yung Quadcom kasi atin si... Kaya kinancel. Binaliktad po. Nag-announce po na aaten nang kinansila. Napakalinaw po na propaganda. Walang intensyon na mag-attend si Digong. Kasi kung may intensyon siya na attend siya mga kababayan, di sana may confirmation, written confirmation. Wala man pong sinasabi. Biglang announce si Panilo, pupuntaan niya dyan. Yun pala, natunugan na kansilado, kaya pupunta. Pag kansilado yung hearing, pupunta. Pag tuloy ang hearing, hindi pupunta. Ganun ang kanilang laro, mga kababayan. O, ito si Panilo. Pakinggan ninyo po, i-play ko yung pagyayabang ni Panilo. At sigurado, maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uulungan ito. Alam niyo ba yun may kwento ko sa inyo basta aaten o siya. Aaten kasi cancel. Kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ng Presidente Duterte sa pagtalo niya dyan sa Batasang Pambansa Batasang Pambansa sa may Commonwealth. Ay, diba? Tatapang-tapangan. Nag-live si Panelo sa Facebook account niya. Dalawang di umanong nagmamagaling na killer at isang taong sinasabi nila rin killer. Tingnan nga natin. Pero alam niyo, sa lahat ng nakita kong matapang, Yaba. darating siya ron bilang dating presidente ng bansa at dahil makukulit itong mga ito at niyayabangan pa siya, hinahamon pa siya, nakaya takot daw siya. Sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Marami nang akong dinaanan sa buhay ko. Naging piskal ako, naging mayor, naging PC alkalde, naging kongresista, at naging presidente. Wala akong... Kaya nga ako naging matagumpay ito eh. Wala kasi itong agenda. Walang kinakatakutan. Ganun mo siya. Walang kinakatakutan. Kung kailan kinancel, aattend daw. Kung kayo ay nag-enjoy doon sa Senate hearing, I'm sure, mas lalo kayo mag-i-enjoy sa Miyerkules. Kasi, kung yung mga nandun ay aasta ng mali, maliwala kayo, maghahalo ang ano doon. Siging yabang ni Panelo. Basta ang aking word of caution to the members of Congress. You invited the former president. You're saying that you're going to give dignity to his office. Do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And maniwala kayo, you will be receiving what you are
looking for. Sabi nga ni Elvis Presley, if you're looking for trouble, you came to the right place. O, kaya, pag naghahanap kayo ng gulo, itong mamang to, hindi kayo uurungan ito. Pero siya pupunta ron bilang dating presidente na inanyayahan nyo bilang panauhin. Kaya tratuhin nyo ng maganda. Kailangan tratong bisita. Hindi yung nambubuli kayo. At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Ha? Tandaan nyo ha, do not ever provoke this man because hell might break loose. Baka tawanan lang kayo ni Presidente Duterte. Ano ito si Presidente Duterte? Ang mga jokes nito, talagang hinahanap kita Manila. Magalo daw ang balat sa tinalupan. Yung pala, kaya a-attend, canceled yung Quadcom hearing. Para lang makapagyabang at sabihin, hindi takot si Digong. Sabi ng mga congressmen, 5 times in-invite si Digong. Hindi siya pumunta. Kung kailan niya kinancel namin. Tapos, mag-a-announce sa social media yung kanyang abogado na a-attend siya. Sabi po ni Congressman Barbers, unang-una niya, wala man siyang confirmation. Dapat niya, ang notice, it should be written. Hindi pwedeng yung announcement lang. Pakinggan natin mga kababayan yung press con ng Quadcom. Ayan pa. Clarification lang. At this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez kaya yun ho ang aming we wrote to them inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages, and all other forms of communication. Yun lang ang iniintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho kami natatanggap. At dahil nga po, nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former President sa hearing, sinabi ho yun, na-cancel na namin Di ba, na-cancel na ho. Bigla hong nasabing pupunta. Hindi naman ho ganun ang proseso. Di ba? Ang proseso, may imbitasyon kami. Malinaw po na nangluluko lang si Panilo. Kung kailan mga kababayan kinansila ng Quadcom, yung hearing, saka biglang lalabas sa social media si Panilo, napupunta na. Hindi man ganun ang proseso. Dapat sila mag-communicate ng formal letter of confirmation. Tulad nung nauna na ang sabi ng kanyang abogado, may sakitan niya yung dating Pangulo, hindi makakadalo. Di ba nag-communicate sila, formal communication? Tapos, I assure you niya, after ng All Saints Day, dadalo yung dating Pangulo sa Quadcom para ipaliwanag yung kanyang side. Pagkatapos, biglang nagpatawag din ng investigation yung Senado, si Bongo at saka si Bato. Doon pumunta si Digong. Afterwards, sinabing, hindi na niya ako pupunta dyan kasi nasabi ko na sa Senado. Pagkatapos ngayon, nang nakansila yung hearing, sasabihin bigla ni Panilo, mag-a-announce na wala mang formal communication sa Congress, aatindan niya si Digong. Malinaw po na propaganda, panluloko lang ang ginagawa ni Panilo. Kiniskis kasi yung ego ni Digong ng 2 congressmen. Be man enough niya. Para hindi mapaya, nang ikansila, biglang nagsabi si Panilo na a-attend si Digong.
Very cheap propaganda po. Napakahina na propaganda. Abogado pa naman itong si Panilo. Napakahina napakahina ng mga istorya. Hindi ka panipaniwala po. Balikan natin si Marbers. At hinihintay namin yung reply. But even prior to the reply to our invitation, ay na-cancel na po namin. Kasi nga po, sa nabanggit kong rason kanina kung bakit po namin kinancel. Thank you, sirs. Thank you. Next questions from Marian Enriquez of TV5. Okay, Bibian Gulia from ABS-CBN. Actually, yung clarification ko, yun lang din, sir. So, bali, 2 letters lang po yung na-receive ng Quadcom from the camp of the former president. The first one was yung before the November 1st, and the second one was declining the invitation. Wala na pong ibang communication na na-receive po. Hindi, ganito po yan. Since the start of the Quadcom hearings, invitation has already been extended to the former president and the 2 senators, incumbent senators. But there was no reply. When we had subsequent committee hearings of the Quad, there was no reply whether they will attend or not. Now, there was a press statement issued by the former president that he said wala siya natatanggap na invitation. That's why we had to send again another invitation for our October 22 committee Quadcom hearing. At the following day, we already received a letter coming from his lawyer, si Atty. Delgra, saying that he needs to rest, the former president needs to rest, he has a lot of engagements, has been tired, and because we understood that the former president is already old and we would like to give him the time to rest, so we accepted the cancellation. Then we sent again another letter, supposedly for the November 7 hearing. Then we received again another letter. Sinasabi na hindi siya pupunta because walang integridad ang Quadcom at na-prejudge na siya ni Congressman Dan Fernandez tsaka ni Kong Benny Abante. At saka mahaba pa yung rason. So we accepted again the refusal to attend. Now we're supposed to have a November 13 hearing, but we decided to cancel it yesterday. Ngayon sasabihin na pupunta. Ano ba talaga, kuya? Di ba? So ito formally sent po yung letter ang invitation. Of course, we appreciate the fact that the former president is now interested to attend, no? Malaki pong yan, dahil malaki pong maitutulong niyan sa Quadcom. Talagang, in other words, talagang propaganda lang, yung ginagawa nila, lalong-lalo na yung sinasabi nilang pag-attend sa committee hearing ng Quadcom, talagang nabubudol-budol nga, yung ating mga mamamayan regarding sa kung ano yung kanilang mga sinasabing statement. Thank you. Before we continue our press conference, I'd like to acknowledge the arrival of House Committee on Human Rights Chairman, Manila Representative Benvenido Benny Abante Jr. Thank you for joining us, sir. Okay, Bibian, are you okay? May I call on Lenes Capanti from GMA News Online? Good morning po. Sir, yung kay former President Duterte also, he said that he had nothing more to say, to add, given his testimony in the Senate, the drug war probe. And he also said na wala na daw siyang pera para pamasahe. Papamasahihan niyo daw ba siya? That's how he said it, na wala na daw siyang pera pamasahe. So how do you respond to this, na he has nothing to add more to what he said in the Senate? So do you agree with that? And yung second na wala daw siyang pamasahe papunta dito? Well, in fact, that was stated in the letter of Attorney Delgra. Sabi niya, he has nothing more to add. Dun sa Quadcom, sinabi na daw niya lahat ng na gusto niyang sabihin sa And of course, we took note of that. Pero nga, mas maganda nga sana na sa kagustuhan ng mga mayorya ng membro ng Quadcom
na makaharap at matanong direkta ang ating Pangulo, dating Pangulo. So, I think if the President would welcome that, we will appreciate, no? Kapag siya nag-attend. Yun nga lang po, nagkaroon lamang po ng cancellation ngayong Wednesday. Because of the reasons I stated earlier, at hindi dahil sa sinasabi ng mga vlogger. Wala hong hindi ho namin nakikinggan yan. Nababasa-basa lang po natin yan. Kung sa mga pamasahe naman, nag-usap-usap ang mga chairman, ang pinakamalaking ambag ay si Congressman Dan at gusto lamang malaman kung ilan sila, no, so that we can also accommodate at ma-arrange din po yung mga accommodation. And at the same time siguro we have to make it formal, no? I-formalize natin lahat kasi nga pag yung sa social media tayo nagsagutan, I think it will not be proper, no? At maliligaw po tayo, especially yan nagpo-pronounce sila that they will be attending, and it's not even coming from the president, di ba? So we are governed by the rule of law, and we are governed by the rules of the committee, and I hope that kung talagang a-attend po ang presidente, now is the right time to notify the committee, especially November 21 pa naman yan, malayo pa, Thursday pa. So we have all the time, no, para i-prepare. Ang problem talaga, alam nyo, mahirap din naman po yung bukas maghihiring na po kami. Di somebody will accuse us that we are, kumbaga, binibreak namin yung own rules namin of the 3-day notice. Kaya sana po, no, ibalik na po natin yung tamang proseso para na sa ganon na we will be guided accordingly. Chairman Abante. Just lang sir, to add, yung sinabi niyang wala siyang pamasahe, it was a press conference. It was not a social, hindi siya galing sa vlogger. He had a press conference and he said na yun nga, wala daw siyang pamasahe. Well, nasagot na po ni Chairman Ace Barberson tungkol dito. So, we're willing to chip in kung talagang kinakailangan, no? If really the president wants to come, hindi namin siya pipilitin, no, according to his condition, a health condition o mental condition. Kami naman we would like the people to know that we have high respect for the former president, and we really want to hear his side of the issue. Kahit na po marami siyang nasabi sa Senado, it's up to him actually. It's up to him. Hindi naman niya sinabi personally na pupunta siya. It was actually his lawyers who said it. So, it's up to him. If you'd like to come, very much welcome po siya. Just like to add lang po on the first point, kasi po our only basis is yung letter ni Attorney Delga. I don't know yet the sentiments of the former president, but when the committee invites resource persons, it's not only for them to have any unilateral pronouncements, but we also have questions. So pag sinasabi po nila they have nothing more to say, I think kami po sa committee ay marami pong katanungan. So we hope that they do reconsider. When he appeared before the Senate and he made those pronouncements, I think it left more questions than answers. So on the topic lang po, no, sinasabi na they have nothing more to say, I hope that they could reconsider, take the invitation, and then answer the questions of our members. Thank you, Lenesca. Gab Lalu from Inquirer Online, please proceed with your questions. Sir, just a quick follow-up. Kasi na-mention po yung advanced age ni former President Duterte. Pero if I recall, in one of the hearings before the Quad Committee was formed, parang pumunta po si former Senate President Juan Ponce Enrile, di ba? To explain dun sa CESA. May ganun din po. Parang kumbaga kung nakapunta po si former Senate President Enrile, bakit hindi makakapunta si... Well, actually, yung sa Committee on Public Order and Safety, when we started the investigation on the POGO, it was initially referred to my committee, and we invited the former Senate President, si Juan Ponce Enrile, and with all due respect with him, talagang siya po ang inuna namin because of his old age. And lahat na po ng mga questions that wanted to be asked,
about dun sa I think executive order number I forgot, 53 ata o 54 about sa Pogo ay tinanong na po kay former Senate President, and after which ay pinayagan na po namin na makauwi po si Juan Ponce Enrile, and we hope that sana ganun nga din po ang gawin, no? Kasi naman lahat naman po ng members dito, no, we just have to establish lang po doon sa hearing that kailangan po talagang ano po natin yung proper decorum, no, at sana walang uttering of bad words, no, para at least yung respect, bigat sa di ba, respect din at siguro kung gano'n ang magiging tema ng ating pong hearing on November 21, magiging maayos din po katulad nung kay Senate Juan Ponce Enrile. And we hope that we will have a proper and dignified hearing on November 21 with the presence of the former President. Para lang malinaw, yung aming decision to cancel the hearing ay kahapon po yon, Lunes, no? Lunes, dahil po ang susunod na hearing ay sa Miyerkules. Pero last week pa ho, napapag-usapan namin yun dahil nga tuloy-tuloy yung aming vetting sa aming mga witnesses. So we decided na mukhang kukulangin tayo sa oras at sa araw para matapos natin yung interview namin dun sa mga gustong magtestigo. So we decided yesterday ng hapon na i-cancel na ito. And immediately, the Secretariat sent notices to all the resource persons, to all the invited guests, and ating pong mga members. No? Wala hong confirmation na may pupunta si dating Pangulong Duterte. Wala hong ganong information. In fact, nalaman lamang namin na pupunta siya, no, dahil nga marami daw kumakalat sa social media. But we already canceled. We sent out notices of cancellation kahapon pa ho. So ang confirmation nila came after we already canceled. So sa susunod, huwag nyo na i-cancel. November 21 po ang aming next invitation. And if you wish to attend, we will appreciate. If you do not, then please let us know ahead of time. Sir, just another follow-up. Usually po ba gaano katagal yung response time ng mga resource persons? For example, if you sent out the invitation last, kunyari, Monday, how long do resource persons reply? Depende sa yung iba immediately they reply, no. Meron na kaagad mga receipt, no, yung mga notices, no. Meaning they acknowledge that they already received the cancellation notice. Yung iba naman, it takes a while, no? Minsan 2 hours, 3 hours, minsan nga hanggang kagabi meron pa nagpadala ng notice at 10:35 p.m. Formal notice of cancellation was sent to Attorney Delgra at 9:23 p.m. And an email also was sent to him at 10:35 p.m. So sumagot lang siya this morning at 7:14 a.m. this morning. So we already advised him, but basta ang aming objective ay ma-advise sila prior to the date, the scheduled date of the committee hearing, so that hindi na rin po sila maabala. Wala, it was just a acknowledgement receipt of the cancellation. Yun lang ang So meaning they knew already na canceled na yun kagabi pa, no? Because it was already sent So yun yun ang ngayon lang namin nalaman na meron palang interest to attend ang ating dating Pangulo sa Wednesday, where we have already canceled nung Monday. Okay ka na, Gab? Thank you. Are there any other related questions on Quadcom? Hindi po ba masyadong late yung Monday night na finals or Monday afternoon na finalize, tapos Tuesday, Wednesday po morning yung mismong hearing? Kung kunyari nakauwi na po or lipad kumbaga from other provinces yung mga resource persons. Hindi, kaya nga we made it a point that yesterday
masabihan na kagad namin sila, no? Because 2 days prior notice, I think, is enough time for them to decide on whether to go or not to go. So when we sent the cancellation notice, we knew that they all received it, they acknowledged it, at wala naman nagsabing pupunta sila. Kasi rather than ituloy natin ng Wednesday ang hearing at hindi pa ready yung aming mga witnesses, no? Sayang ho yung araw. Remember, we're also pressed for time here. Gusto namin that when we present witnesses, we discuss issues. Kailangan hindi na po magtagal. Gusto namin matapos agad. Nang sa ganun, makagawa na ho kami ng aming committee report. Sir, clarify lang. So, kung may nag-respond po sa inyo yesterday afternoon na nung sinabi niyo yung notice na i-cancel po, and may nagsabi na may a-attend, particularly Digong, itutuloy niyo po ba? Ay, hindi na. Cancel na namin So, we're not going to adjust our schedule, our scheduled hearing for somebody, no? Yung amin ay we wanted to make sure na ang tatalakayan ng Quadcom, dahil marami po tayong mga kababayan na nanonood, ay hindi po sila they will not feel shortchanged. I don't know how to say that, but hindi po sila magkakaroon ng pakiramdam na parang nabudol sila. So, wala akong pambubudol sa Quadcom. Dahil yung amin po, para mailabas yung katotohanan, kailangan pulido ang aming mga testimonya ng aming mga witnesses. Malinaw po na binodo lang ni Panelo yung publiko po para palabasin matapang si Digong. Andang arapin yung Quadcom. Kaya kung kailan po kinancel, doon naman siya attend. Malamang sa November 21, may rason na naman po si Digong na hindi maka-attendan niya. Kasi ready na sana niya ako na magsalita noong November 13, kinansila ninyo. Ngayon, may importante akong lakad. O kung hindi, masama niya ang pakiramdam ko ngayon. Hanap naman po ng palusot. Ganon. Pero siyempre, yung mga mamamayang Pilipino, nasanay na po. Hindi na maniwala sa mga sinasabi ni Digong. Tulad ng sinabi niya ngayon, na count me out, anya. Hindi na ako didiretso pag mag-mayor. Yun naman yung pinalalabas mga kababayan ni Digong. O ngayon, may latest report tungkol kay Garma. Di ba si Garma po, sabi sa balita kanina, lumarga papuntang Amerika. Ayan po, Garma reportedly leaves country for USA. Garma along with her daughter allegedly departed for Washington, D.C. Details surrounding her departure remain unclear at this time. O ngayon, ang latest po, hinuli po si Garma sa Amerika, inaristo po. Yan ang announcement ng Department of Justice. Royina Garma, daughter, arrested in California. Dinitain daw po sa San Francisco, California. Sabi ng Department of Justice. Yan former police official Royina Garma at saka yung anak niya na si Angelica Garma Bilila have been arrested and detained in San Francisco, California. The DOJ issued a statement after Garma reportedly left the Philippines for Washington, D.C. noong November 7. So, kinonfirm na ng PNP sa kanang DILG. The arrest in detention of former Police Colonel Royina Garma at saka ni Angelica Garma Bilila sa San Francisco. Wala pang masyadong detalye po kung bakit hinuli yung mag-ina matapos lumarga pa Amerika. Abangan na lang po natin mga kababayan yung mga developments ng balitang yan. Importante, nabasag na yung pang-uuto ni Attorney Panelo na si Digong dadalo daw bukas sa Quadcom hearing. Dadalo kasi nakansila. Pag kansilado, dadalo. Malinaw na pang-uto po. Pambubudol. Sa November 21,
malamang hindi dadalo. Tama pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.